Sa loob ng maraming buwan, sila ay nakulong sa brutal na pakikipaglaban. Ang batalyon ng Pulang Hukbo ay nasa bingit ng pagbagsak. Wala silang mga tangke, walang artillery, at ang kanilang mga posisyon ay patuloy na pinagmumultuhan ng mga sniper ng Aleman. Lalong naging desperado ang sitwasyon nang mawala ang tanging pag-asa nila para sa mga reinforcement. Ang isang convoy ng mga tropang Sobyet ay ganap na nalipol ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman. Iilan lamang ng mga sundalo ang nakaligtas. Kabilang sa mga ito, isang batang mangangaso mula sa Yakutia, Siberia na nagngangalang Yegor Cheerin. Ang kwentong ito ay inspirasyon ng isang tunay na sniper ng Sobyet na nagngangalang Siren, isang mangangaso mula sa Siberian Tiger na iniulat na nagpabagsak ng higit sa 300 kalaban na sundalo noong World War II. Kahit na namamahala upang bumaril sa isang German fighter plane. Isang umaga, sumilip ang isang tinyente sa kanyang binocular na sinisilip ang maulap na abot tanaw. Sa tabi niya, tahimik na inayos ng isang batang sniper ang kanyang rifle, naghahanap ng target. Ngunit bago sila makapagpaputok, lumiko ang pangyayari at sila ang naging biktima. Sinabi ng sniper na alam niya kung saan nagtatago ang kaaway, ngunit imposibleng maabot ang posisyon. Humingi siya ng pahintulot na gamitin ang machine gun upang sugpuin ang mga German sa buong field, ngunit tumanggi ang kanyang tenyente. Nakuha na ng panig ng Aleman ang ilan sa kanilang pinakamahusay na mga marksman ng Sobyet. Malayo sa trenches, isang linya ng mga truck ng Sobyet ang dahan-daang gamulong sa ilalim ng kulay abo at mabigat na kalangitan. Ang mapurol na ulap ay biglang pumutok ng mga bahid ng apoy habang sumisid ang isang German Messerschmitt mula sa itaas. Nauwi sa kabuluhan ang eksena. Isang truck ang lumihis sa mga puno na sinusubukang tumakas. Sa gitna ng gulat, isang sundalo ang lumayo at nagpaputok pabalik sa langit. Nang gabing iyon, ang mga nakaligtas na sundalo sa wakas ay nakarating sa harapang linya at gumapang sa mga trenches. Sa kanyang kampo, iniulat ni Tenyente sa kanyang major na ang scout team na ipinadala 3 araw na ang nakakaraan ay hindi pa bumalik. Isang marksman na lang ang natira. 2 mahabang buwan ang lumipas na walang mga reinforcement mula sa headquarters ng dibisyon. Ang bagong plate na kararating lang ay napakaliit. Isang matandang sarhento ang pumasok sa silid at ipinaalam sa kanila na 4 na sundalo lamang mula sa pinakahuling platen ang nakaligtas sa airstrike ng Germany. Wala sa kanila ang mga sinanay na marksman. Problema iyon ni Major Billy, na nangangailangan ng sniper at recon squad para imbestigahan ang crash site ng Mesmet na bumaba noong nakaraang gabi. Kinaumagahan, inutusan ang mga sundalo na maghukay ng mga bagong trenches. Habang nagtatrabaho si Cherin, narinig niya ang isang pamilyar na himig na umaalingaw-ngaw mula sa malapit na bunker. Ito ay isang tradisyonal na awit ng Yakat na kinanta ng isang lalaking nagngangalang Nikolai na nakikipagbiruan sa kanyang mga kasama. Pumasok si Cheerin sa loob, nagpakilala, at napagtanto niya ngayon lang niya nakilala ang isa pang Yakat mula sa Siberia. Sa labas, narinig ng Sargento Mayor mula sa isa sa mga kasama ni Cheerin ang bumaril sa German Mesmet noong nakaraang araw. Walang nakakaalam kung talagang tumama sa eroplano ang kanyang putok. Di nagtagal, ipinatawag si Cheerin mula sa kampo at dinala kay Teniente Labota, na nagtanong kung bakit hindi niya iniulat ang insidente. Simpleng sagot ni Cheerin na hindi siya sigurado kung tumama ba talaga ang bala niya sa target. Upang subukan siya, dinala ng Teniente si Cheerin sa larangan ng pagsasanay. Gusto niyang makita mismo ang husay ng binata. Si Cheerin ay maingat na nagpuntirya at nagpaputok, ngunit ang isa sa kanyang mga putok ay tumama lamang sa itaas ng puso sa target. Itinuro ito ng tenyente, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Cheerin na sa totoong labanan, walang kaaway na nakatayo ng tuwid. Nakayuko sila o gumagapang, kaya ang kanyang bala ay tumama sa puso sa isang tunay na laban. Ang kanyang lohika ay may perpektong kahulugan, at ito ay sapat na upang kumbansihin si Tenyente Labota sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay dumating ang kumpirmasyon. Ang German Messers na pinaputukan ni Cheerin ay bumagsak 2 milya lamang mula sa kampo. Walang nakitang senyales ng iba pang bala ang wreck maliban sa isa na tumusok sa katawan ng piloto. Laban sa lahat, ang isang shot ni Cheerin ay nagpabagsak sa eroplano. Bumalik sa trenches, ang lupa ay biglang yumanig sa mga pagsabog. Isang takot na sundalo ang nawalan ng kontrol, umakyat sa trench, at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Wala siyang ideya na ang isang German MG-42 at isang sniper ay naghihintay para sa gayong pagkakamali. Mabilis na tinawag si Cheerin upang maalis ang mga crew ng machine gun nang huminto sila para mag-reload. Binigyan siya ng saklaw ni Guranov, walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Cheerin ang kanyang helmet, pamwesto, at nagpaputok ng hindi kapani-pani walang katumpakan. Ang bawat putok ay tumama sa marka nito. Isa-isang bumagsak ang mga German gunner bago pa man makapag-react si Schultz. Sa pagmamasid mula sa likuran, napagtanto ni Guranov kung gaano kahusay si Cheerin. Samantala, sa mga trenches ng Aleman, si Schultz ay natigilan. Akala niya ay nabura na ang bawat sniper ng Sobyet. Ang pagkamatay ng kanyang machine gun team ay umabot kay Lieutenant Colonel Rulek, na nagpasya na huwag gumanti ng masyadong mabilis. Alam niya na ang isang mabilis na hakbang ay maaaring mapanganib.
Ang mga Sobyet ay may paraan ng paggawa ng desperasyon sa nakamamatay na mga bitag. Naalala ni Rulek ang tagsibol ng 1942. Nang lusubin ng mga Aleman ang mga linya ng Sobyet na umaasang kakaunting paglaban lamang ang sasalubungin ng walang katapusang mga alon ng mga sundalong pulang hukbo. Ang alaalang iyon ang nagpanatiling maingat sa kanya ngayon. Hindi niya ipagsapalaran ang isa pang walang ingat na pagkakamali. Sa panig ng Sobyet, si Teniente Labota ay nagtalaga ng bagong misyon kina Cherin at Gurinov upang tugisin ang isang German artillery spotter na nakatago sa kalaliman ng kagubatan. Hindi nagtagal, 2 pamilyar na pigira ang lumitaw sa kampo. Sa wakas, bumalik sina Teniente Shagurov at Sergeant Ponomarv, ang mga scout na ilang araw nang nawawala. Ngunit ang balitang dala nila ay malungkot. Ang punong tanggapan ay hindi magpapadala ng mga tangke, walang mga reinforcement. Simple lang ang natitira sa mga lalaking nasa harapan. Hawakan ang linya at mabuhay. Isang bagong problema ang dumating sa lalong madaling panahon. Matapos imbestigahan ang pagkawasak, natuklasan nila na ang pinabagsak na German Mesmet ay nagdala lamang ng 10 minutong halaga ng gasolina. Isa lang ang ibig sabihin nito. May nakatagong German airstrip sa isang lugar malapit sa kagubatan. Walang nakakaalam kung saan eksakto, ngunit malinaw na ang mga Aleman ay dahan-daang nagtatayo ng kanilang lakas, naghahanda para sa isang buong sukat na pagkubkob ng mga linya ng Sobyet. Bago matapos ang araw, hindi napigilan ni Labuta na magkomento sa mahabang balbas ni Shagurov. Tinuwanan lang ito ni Shagurov, sinabing bahagi ito ng kanyang pagbabalat kayo bilang isang scout. Nangako siyang ahit lamang ito kapag natapos na ang buong kampanya. Nang gabing iyon, sa loob ng kampo ng Aleman, sinuri ni Schultz ang isang helmet na tinamaan ng bala ni Cherin. Ipinaliwanag niya sa kanyang commander na ang machine gun squad ay kinuha ng isang sniper sa isang mabilis at tumpak na pag-atake. Nang tanungin kung ang bumaril ay isang profesional, sumagot si Schultz na walang mga sinanay na marksman sa Russia, tanging mga lokal na mga ngaso lamang ang mas nakakaunawa sa lupain kaysa sa iba. Bumalik sa mga trenches ng Sobyet, ibinigay ni Teniente Labota kay Cherin ang isang wristwatch para sa kanyang susunod na misyon. Naghanda si Cherin na umalis habang pinaalalahanan siya ni Ivan na magbibigay siya ng signal sa alas 6 ng umaga. Sa dilim, gumapang sina Cherin at Gurinov sa basang damo patungo sa kanilang target. Pagsapit ng madaling araw, nasa posisyon na sila. Mula sa trench, itinulak ni Ivan ang kanyang machine gun barrel para magpaputok ng signal shot. Inutusan ni Cherin si Gurinov na humawak ng posisyon habang siya ay gumagapang sa unahan upang mag-scout. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang putok ng baril, agad na nakaalerto ang mga tropang Aleman. Kabilang sa kanila ang artillery spotter, ang ipinadala ni Cherin upang paksin. Ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Hindi maganda ang pag-shot ni Guranov, at ang ingay ay nagbigay ng kanilang posisyon. Ang mga sundalong Aleman sa ilalim ng utos ni Schultz ay gumanti ng putok, hindi na malayan na si Cherin ay nadulas na malapit sa butas ng pagmamasid ng kaaway. Doon, nakipag-away siya sa spotter sa isang nakamamatay na one-on-one fight. Nang muling sumapit ang gabi, bumalik si Gurinov sa trenches at inamin na nawalan siya ng pakikipag-ugnayan kay Cherin. Ilang sandali pa, lumabas si Cherin mula sa dilim, hinayla ang sugatang German spotter sa likod niya na parang mangangaso na bumalik mula sa ligaw. Ang bilanggo ay tinanong ng kasama ni Cherin, ang parehong hindi matatag na sundalo mula kanina, na nakakagulat na naging isang mahusay na tagasalin. Mula sa interogasyon, nalaman nila na ang mga German ay may dedikadong sniper squad na pinamumunuan ni Schultz, at higit sa lahat, wala na ang kanilang artilleria at mga tangke. Kinaumagahan, halatang kinilig si Guranov sa kanyang kabiguan. Ilang oras siyang nagsasanay sa kanyang layunin hanggang sa nilapitan siya ni Cherin, matiyagang nag-aalok ng payo at nagbabahagi ng kanyang sariling mga diskarte sa pagbaril. Nang maglaon, ang dalawang lalaki ay nagulat kay Guryanov, ang opisyal ng politika na ipinadala ng Partido Komunista upang pangasiwaan ang mga tropa. Humanga sa tagumpay ni Cherin, inalok siya ng gantimpala, ngunit walang hiniling si Cherin kundi isang maliit na salamin. Samantala, sa headquarters ng division, sumiklab ang mainit na pagtatalo. Pinagalitan ng isang koronel ang kanyang mayor sa paghiling ng mga tangke para lamang itaboy ang isang platon ng Aleman. Ipinagtanggol ng mayor ang kanyang desisyon, sinabing iminungkahi ng intel ng bilanggo na ang mga Aleman ay naghahanda ng isang pagkubkob na naglilipat ng platon sa pamamagitan ng platon mula sa silangan upang palibutan ang harapan ng Sobyet. Ang koronel, gayunpaman, ay tumanggi na paniwalaan ito, hindi bababa sa hindi hanggang sa marinig niya mismo ang ulat mula kay Teniente Shagurov. Gabi na naman, nagulat si Cherin kay Teniente Labota na gumawa ng bagong desisyon. Sa pagkakataong ito, itatalaga si Cherin sa isang reconnaissance mission sa ilalim ng squad ni Teniente Ponomer. Ang kanilang gawain ay tumawid sa mga frontline ng Aleman at magtago sa likod ng mga posisyon ng kaaway. Sa malamig na gabi, tinipon ni Sargento Ponomarev ang kanyang mga tauhan at binigyan sila ng briefing tungkol sa misyon. Siya at si Cherin ang mangunguna sa daan na naghahawan ng landas sa unahan ng minahan. Sa sandaling nakalaya na sila sa mga minahan, ang iskwad ay nagtulak ng mas malalim sa teritoryo ng Aleman.
Ang mga gwardya ay pabaya, walang kamalay-malay na ang mga Soviet scout ay gumagalaw sa ilalim mismo ng kanilang mga ilog. Matapos makalampas sa mga trenches, nawala sila sa kagubatan. Pagdating ng umaga, malayo pa ang paglalakbay. Narating nila ang isang tulay na kamakailan ay itinayong muli ng mga Aleman, isang malinaw na senyales na ang mga armored reinforcement ay papunta na. Kailangang lumapit ang squad para masuri ang sitwasyon. Maingat na sumulong si Ponomarev. Tahimik at tahimik ang mundo sa kanilang paligid. Ngunit nakatago sa gitna ng mga puno. Nakatingin na si Schultz. Ilang sandali pa, nabasag ang katahimikan nang nagpaputok ang mga German rifles. Nahuli sa kawalan, ipinakita ang kawalan ng karanasan ni Cheren. Nakalimutan na niya kung gaano sila kalalim sa likod ng mga linya ng kaaway. Habang ang mga bala ay napunit sa hangin, siya ay lumaban upang manatiling tahimik. Nainiskan ang posisyon ni Schultz habang ang kanyang mga kasamahan ay isa-isang nahulog. Matapos lamang mawala ang dalawang lalaki, sa wakas ay nahanap niya ang pugad ng kanyang kaaway. Gamit ang maliit na salamin na binigay sa kanya kanina, itinaas ito ni Cheren sa ibabaw lang ng damuhan, kunwaring tugatog. Kinuha ni Schultz ang pain. Nagpaputok ang German sniper na inihayag ang kanyang lokasyon. Umayos si Cheren, tinutukan, at hinayla ang gatilyo. Ang pagbaril ay natagpuan ang marka nito, ngunit ang kanyang tagumpay ay maikli ang buhay. Habang gumagapang siya pasulong, idiniin ng kanyang paa ang isang nakatagong minahan. Ibinagsak siya ng pagsabog sa lupa at naging itim ang lahat. Makalipas ang ilang oras, nagising si Cheren sa pagkabihag ng Aleman. Dinala siya kay Lieutenant Colonel Rulek para sa interogasyon. Sa labas, nag-set up ang mga German ng malalaking speaker na nakaharap sa mga trenches ng Soviet na nagbo-broadcast ng musikang propaganda. Nang hindi namamalayan, ang boses ni Cheren ay near-record sa pamamagitan ng mikropono sa parehong silid. Ang mga Aleman, na pagod sa mga taon ng brutal na pakikipaglaban, ay umaasa na masira ang moral ng Soviet. Nais nilang sumuko ang pulang hukbo ng walang laban. Ginamit ni Rulek si Cheren bilang isang halimbawa na nagpapakita kung gaano kahusay ang pakikitungo sa mga bilanggo ng Soviet. Walang muwang, naniwala si Cheren, hinihingi pa niya ang paborito niyang biskwit. Pero may kondisyon, kinailangan niyang magsalita sa mikropono na sinasabi sa pulang hukbo kung gaano siya kabait. Nang umalangaw ang kanyang boses sa mga front lines, sinabi niya ang gusto nilang marinig. Ngunit sa halip na Ruso, lumipat siya sa kanyang katutubong wikang Yakat, nagpadala ng isang nakatagong mensahe sa kanyang mga kasama. Na ang kanyang buong squad ay nabura sa bagong itinayong tulay. Walang naintindihan ang mga Germans, inisip ng mga panuntunan na ang pag-record ay hindi nakakapinsala, ngunit ang mensahe ni Cheren ay nakalusot, isang babala na nagkukunwaring inosente. Hindi nagtagal, itinapon siya sa isang malamig at madilim na kampo na wala ang mga biskwit na ipinangako sa kanya. Gutom at mag-isa, tahimik na naupo si Cheren. Ngunit may isang bagay na maipagmamalaki niya. Kahit bilang isang bilanggo, kumilos siya ng may tapang at tuso ng isang tunay na sundalong Soviet. Sa isa pang silid, nakilala ni Rulek si Schultz na kahit papaano ay nakaligtas. Pinuri niya si Schultz sa pagpuksa sa squad ni Panam, ngunit mapagpakumbabang inamin ni Schultz ang kanyang pagkakamali, nahihiya pa rin na nahulog siya sa mirror trick na ginamit ng kaaway na sniper. Inutusan siya ni Rulek na ibalik si Cheren para sa karagdagang pagtatanong. Ngunit nang buksan ng mga gwardya ang pinto ng selda, sinamantala ni Cheren ang sandali. Sa isang segundo ng pagkagambala, nakalaya siya at nawala sa makapal at madilim na kagubatan. Sa panig ng Soviet, lumingon si Teniente Shagurov kay Nikolai, nagtanong tungkol sa mensahe ng yakot na ipinadala ni Cheren kanina. Ipinaliwanag ni Nikolai na ang mensahe ay nagsiwalat ng kabiguan ng misyon ni Sargento Ponomarev at nakumpirma na si Cheren ay nahuli ng mga Aleman. Nang hindi nila alam ay nakatakas na pala si Cheren. Pagsapit ng umaga, ang mga German ay naglunsad ng isang malawakang paghahanap. Ipinadala ang mga aso upang subaybayan siya. Samantala, naglakad si Cheren sa tabing ilog malapit sa lugar kung saan nahulog ang kanyang squad. Alam niyang kailangan niyang tumawid pabalik sa mga linya ng Aleman upang bumalik sa kanyang sariling panig. Sa daan, nakakita siya ng isang mortar shell at saka narinig ang di kalayuan na dagandong ng mga makina. Sa pamamagitan ng ambon, nakita niya ang isang convoy ng mga German Panzer na dumadagandong pasulong, ang kanilang mga balangkas ay kumukupas sa loob at labas ng hamog. Bago pa man siya makapag-react, ilang lalaki ang lumitaw mula sa mga puno, nakatutok ang mga baril sa kanyang likuran. Nahuli muli si Cheren, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito ang mga German. Ito ay mga lokal na partisan, mga mandirigma ng paglaban na nagtatago ng malalim sa kagubatan. Mabilis nila siyang inusisa at pagkatapos na malaman na siya ay Soviet, humingi si Cheren ng radyo para makontak niya ang kanyang batalyon. Sa pagsasalita sa kanyang katutubong wikang Yakak, gumawa siya ng isang nakakode na mensahe para lamang maunawaan ni Nikolai. Itinago niya ang kanyang transmisyon bilang isang kalagim-lagim na katutubong ton, ang himig na kakaiba at hindi nakikilala sa mga tainga ng Aleman. Tinawag ni Rulek si Schultz sa kanyang opisina, sinabi sa kanya na oras na para tapusin ito minsan at para sa lahat.
Ang bagong misyon ni Schultz ay Popsane ang Siberian sniper na paulit-ulit na nagpahiya sa hukbong Aleman. Bagamat nag-aatubili, sumang-ayon si Schultz na nagsasabing siya ay kukuha ng posisyon malapit sa parehong tulay kung saan namatay ang pangkat ni Cheren. Kasabay nito, naghatid si Nikolai ng malungkot na balita mula sa harapan. Dumating na ang artillery ng Aleman at ang mga panzer ay naghahanda na sa paglipat. Ngunit gaano man kapura ang kanyang babala, hindi ito nakarinig. Ang mas mataas na utos ng Sobyet ay hindi na nagtiwala sa mga mensahe ni Cheren. Naniniwala sila na anumang impormasyon na nagmumula sa kanya ay maaaring gawa-gawa sa ilalim ng presyon ng Aleman. Sa katotohanan, si Cheren ay nakikipaglaban pa rin ngayon sa tabi ng mga partisan. Marami sa kanila ay dating sundalong Sobyet, ngunit gayunpaman, nakita sila ng Moscow bilang hindi mapagkakatiwalaan. Walang bigat ang kanilang mga ulat. Nang walang mga reinforcements at walang utos, si Teniente Labota ay napilitang gumawa ng isang bagong plano sa kanyang sarili. Noong gabing iyon, binigyan si Cheren ng isang huling misyon na sirain ang tulay na lampas sa linya ng Aleman. Ang parehong tulay kung saan pinatay ang kanyang mga kasama. Humingi siya ng rifle mula sa mga partisan, at sa labas, inihanda ng isa sa kanila ang mortar shell na nakita niya kanina, na ngayon ay handa ng gamitin bilang pampasabog. Nang malapit na ang bukang liwayway, si Cheren at ang mga partisan ay pumwesto sa paligid ng tulay. Kakaunti ang bala gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, 2 bala lang ang nabigyan ni Cheren. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsimulang gumapang pasulong. Nagtanim ng mga pampasabog sa ilalim ng istruktura, habang si Cheren ay nadulas sa kagubatan upang mahanap ang perpektong vantage point. Sa mga trenches ng Aleman, nagsimula na ang labanan. Pagkatapos ng pagbubukas ng barrage, ang mga linya ng kulay abo na unipormeng sundalo ay sumulong mula sa malayo. Ang kanilang infantry ay sumulong ng may kumpiyansa na sinalubong lamang ng mabangis na depensa ng pulang hukbo. Sa malayong likuran nila, ang ikatlong hanay ng mga panzer ay gamulong ng may pagmamataas. Ang kanilang mga riles na bakal ay gumagapang sa nagyayelong lupa, tiyak na walang makakapigil sa kanilang pagsulong ng bakal. Sa ngayon, ibang tao na si Gorenov. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Kalmado niyang tinutukan ang MG-42 crew sa buong field, pinipiga ang gatilyo ng may bagong kumpiyansa. Ang kanyang bala ay tumama sa lupa sa tabi lamang nila, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa wakas ay nalaman na niya kung ano ang ibig sabihin ng lumaban ng walang takot. Sa kaibuturan ng kagubatan, si Schultz ay sumama mismo sa pangangaso, sa pagkakataong ito na may isang malinaw na layunin, na Popsane ang Siberian sniper, si Cheren. Maingat siyang kumilos, sinusubaybayan ang kanyang biktima, at hindi nagtagal ay nakita niya si Cheren na nagpapaputok patungo sa tulay. Ang flash ng rifle ay nagbigay ng kanyang posisyon. Si Schultz ay gumapang papalapit, tiyak na ito na ang pagkakataong tapusin niya ang tunggalian, ngunit muli, ang lahat ay isang bitag. Inilagay ni Cheren ang pain, at dumiretso si Schultz dito. Huli na nang mapagtantong naloko na naman siya, pumutok si Schultz, ngunit nauna ang putok ni Cheren. Nahulog ang German sniper, ngayon isang gawain na lang ang natitira. Marahas na ng inag ang tulay sa bigat ng paparating na mga tangke. Kailangan itong wasakin bago makatawid ang kalaban. Kasabay nito, ang pulang hukbo ay bumangon mula sa kanilang mga kanal na sumusulong upang salubungin ang mga Aleman. Gamit ang kanyang huling bala, pinatatag ni Cheren ang kanyang pakay. Alam niyang kailangang bilangin ang isang shot na ito. Ang gatilyo ay nag-click, ang rifle ay pumutok, at ang pagsabog ay napunit sa tulay. Ang napakalaking istruktura ay gumuho, pinutol ang pagsulong ng Aleman at natrap ang mga panzer kung saan sila nakatayo. Sa larangan ng digmaan nang wala ang kanilang mga tangke at artillery, mabilis na nawala ang mga Aleman. Ang pulang hukbo ay sumulong, na sinira ang kanilang mga trenches sa loob ng ilang minuto. Nang salakayin ng mga sundalong Sobyet ang kampo ng kaaway, natagpuan nila si Teniente Shagurov sa loob, mahinahong inahit ang kanyang balbas, gaya ng ipinangako niya sa simula ng kampanya. Kinaumagahan, nang magsimulang bumagsak ang nyebe, sa wakas ay muling nakasama ni Cheren ang kanyang mga nakaligtas na kasama, ang mga lalaking nagtiis at nabuhay sa bagyo ng digmaan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.